Purihin natin pinakamamahal na Panginoon. Praise God. God bless po sa aking kapamagawa, Bilal Ray. Tayo pong lahat ay dumalangin para sa salita ng Diyos. Dakila't mapagpala ng aming Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan mo, Mahal na Panginoon, sa unang dalangin, ang aming minamahal na pastor, Mahal na Panginoon, maraming salamat sa iyo, Diyos, sa mga banal, sa magandang panahon na pinagkaloob mo sa amin sa araw na ito, O Diyos. Nandito kami, Mahal na Panginoon, upang kami mag-aral sa iyong mga banal na salita sa araw nito. Mahal na Panginoon, buksan po lahat pakinig at pangunawa, mga kapatid namin, para sa iyong banal na salita. At yun din, O Diyos, yung paglingkod sinang akin, wala akong magagawa. Sa iyo lang ako umaasa, Mahal na Panginoon, na magkaroon ng sapat na karunungan, Mahal na Panginoon, upang i-aral ko, O Diyos, amang banal, ang iyong mga banal na salita sa araw nito. Mahal na Panginoon, lagipan mo na pag-ibig at kapangyarihan, O Diyos, ang iyong banal na salita sa araw nito. Hallelujah. At sa lahat ng uri na gawa ng kaaway, sama-sama namin sinasaway sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Hallelujah, kasal. In Jesus' name. Praise the Lord. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. At mga kapatid, tayo po ay mag-aral. At bago po lahat, mga kapatid, nais ko munang ipaabot sa ating pinakamamahal na Panginoon ang mataas na kapurihan, pagsamba, pagpapasalamat para sa ating dakilang Diyos na buhay, at dobling paggalang sa ating mga magulang, sa ating pinakamamahal na Panginoon, sa ating Honorable Pastor Weldy Estrada Almeida, at ganoon din sa mga beloved children ng ating minamahal na Pastor. At isang mabuti at magandang alaala para sa ating lahat, na tayo pong lahat, mga kapatid ko, ay tinuruan na isang mabuting bagay ng ating beloved Assistant Pastor. Praise God. At sa inyo, mga kapatid, magandang hapon sa inyong lahat. Sa lahat man nandarito, purihin ang ating Diyos, maging sa aking mga kasama, sa aking mga kapwa, magawa sa basa ng Diyos. Praise God, sa pamilya Solkiano, pamilya Golyogo, maging sa lahat na abot ng tinig nito, maging sa Luzon, sa Visayas, sa Mindanao, maging sa Ibayong Dagat. Magandang hapon sa iyong lahat riyan, mga kapatid ko. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Purihin ang ating Diyos. At mga kapatid, tayo po ay nasa bahagi ng ating pag-aaral sa salita ng Diyos sa araw nito. At atin pong unawain, may ina, mga kapatid, ang mga talata sa Biblia natin pong mapag-aralan sa araw nito, upang ito po, mga kapatid ko, ay huwag masayang ang ating pagsisikap na sa ating paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kinakailangan bawat sa atin, mga kapatid ko, ay maging maagap sa pagkaunawa sa banal na kasulatan. Amen. Amen. Palakpakan po natin na malakas ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sa Biblia, kinakailangan ipaglaban po natin ang ating pananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon. Katulad ni Moses. Amen. Siya po ay hindi natakot sa puot ng hari, mga kapatid, sapagkat alam po niya na mga bagay dito sa lupa ay pansamantala lamang. Amen. At ang kanyang ginagawa, mga kapatid ko, yung kanyang pinagsikapang gawin ang yung mga bagay na walang katapusan. Amen. Ito po yung tinatawag na langit, ang buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise God. Sa katotohanan, mga minamahal, sa ating sakripisyo, mga minamahal, kung atin pong ikumpara sa sakripisyo ng ating pinakamamahal na Panginoon para sa atin, mga kapatid ko, wala pa sa katiting ang ating ginagawang sakripisyo kumpara sa ginawang sakripisyo ng ating pinakamamahal na Panginoon nung siya po ay nasa lupa. Amen. Siya po ay nagsakripisyo hanggang sa kamatayan para sa ating lahat, upang tayo ay matubos sa kasalanan, maging tagapagmana ng langit at buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. At dahil doon, mga kapatid ko, tayo man din, mayroon din tayong tungkulin na dapat nating tuparin, dapat nating gampanan, mga kapatid ko, upang
malubos po natin ang ating pananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Yan sabi rito ng Biblia sa Apokalipsis 21:6. Dito po sa aklat ng Apokalipsis, Kapitulo 21, talatay 6. At sinabi niya sa akin, nagawa na, ako ang Alpha at ang Omega, ang pasimula at ang wakas. Ang nauhaw ay aking painuming, walang bayad sa bukalang tubig ng buhay. Amen. Amen. Palakpakan po natin na malakas ang ating pinakamamahal na Panginoon. Yan, sabi rito mga kapatid ko, nagawa na, naganap na ng ating pinakamamahal na Panginoon ang kanyang mga tungkulin para sa ating lahat mga kapatid ko. Ito po ay naging matagumpay ang isinagawa ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Natapos na ng ating malapang kanyang tungkulin sa bawat isa sa atin mga kapatid ko. Buhay at dugo nabuhos sa krus ng Kalbaryo para sa ating lahat upang tayo ay matubos sa kasalanan, maging tagapagmana ng langit at buhay na walang hanggan. Amen. Kaya nga mga kapatid, kung atin pong ikumpara ang ating ginagawa sa ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoon, yung ating sakripisyo ay wala pa sa katiting sa ginawang sakripisyo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Kaya tayo man din mga kapatid, kung mayroon pong hinihingi ang ating mahal na Panginoon, yung ating sakripisyo na dapat nating isagawa sa ating dakang Diyos upang malubos po natin ang ating pananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sapagkat bawat isa sa atin mga kapatid ko, mayroon pong nakaatang na tungkulin ng ating pinakamamahal na Panginoon na dapat natin isagawa mga kapatid habang tayo po ay naririto, habang tayo po ay naghintay sa muling pagpaparito ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Amen? Ano po ba yung hinihingi ng ating pinakamamahal na Panginoon sa bawat isa sa atin? Habang tayo po ay naririto, habang tayo ay naghihintay sa pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon, gayong napagtagumpayan na ng Diyos ang kanyang mga tungkulin para sa ating lahat. Sa katotohanan mga kapatid, tayo pong lahat ay natubos na sa kasalanan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo pong lahat ay ginawa na tagapagmana ng langit at buhay na walang hanggan ng ating dakilang Diyos. Ang kailangan na lamang natin mga kapatid ko ay gumawa, sumunod, sumampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon para sa katuparan na mga inuutos ng ating pinakamamahal na Panginoon sa bawat isa sa atin habang tayo po ay naririto, habang hinihintay po natin ang muling pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Amen? Ano po ba ang inuutos ng ating mahal na Panginoon sa bawat isa sa atin? Maaring magkaroon ng katanungan ng ilan kung ano po ba talaga ang inuutos ng ating pinakamamahal na Panginoon upang huwag masalig ang ating pananampalataya sa kawalan. Buksan po natin Exodus 20 sa talatang 1 hanggang 5. Dito sa Exodus, Kapitulo 20, versikulo 1 hanggang 5. 1 hanggang 5. At sinalita ng Diyos ang lahat, ako ang Panginoon mong Diyos na naglabas sa iyo sa lupain ng Ehipto, sa bahay ng pagkaalipin. Huwag kang magkaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuhan, unang kawangis man ng anumang anyong sa itaas sa langit, unang nasa ibaba sa lupa, unang nasa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag mong yuyukuran sila o paglingkuran man sila, sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanibughuin, na aking dinadalaw ang katampalasanan ng mga magulang sa mga anak hanggang sa ikatlo at ikaapat
na salin ng lahi ng mga napupuot sa akin. Amen. Amen. Palakpakan po natin na malakas ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ito pala ang inuutos ng ating pinakamamahal na Panginoon. Na habang tayo po ay narito, ang sabi rito ng Biblia, huwag tayong gagawa ng ibang Diyos. Sapagkat ako ang Diyos na mapanibughuin, na aking dinadalaw mula sa unang salin ng lahi hanggang sa ikatlong salin ng lahi ang mga napupuot sa akin. Amen. Pero anong ginagawa ng ating mga kababayan sa ngayon, mga kapatid? Abalang-abala sa pagdiriwang, sa pag-celebrate ng mga Diyos-Diyosan. Ito mga nakaraang araw lamang, mga kapatid ko, yung ating mga kababayan sa Metro Manila, napakaraming mga tao, libo-libo, nagprosesyon para iikot ang rebulto na kung tawagin yung Nazareno. Amen. Kaya kung ating mapapansin, mga kapatid, ang mga bagay na ito na ginagawa ng ating mga kababayan ay taliwas na taliwas sa salita ng Diyos. Kaya naman siguro nagagalit ang Diyos. Kaya kung ating mapapansin sa ngayon, mga kababayan ko, napakaraming mga pangyayari na hindi maganda sa ating bayan. Naroon ang patayan, sakuna, iba't ibang klaseng trahedya ang nangyayari sa mga tao. Ang lahat ng yan ay nagmula doon sa mga taong sa halip na kilalain ang tunay na Diyos, mga kapatid ko, nauwi ang pananampalataya sa hindi tunay na Diyos. Amen. Yan sabi rito, at sinalita ng Diyos ang lahat ng mga salitang ito na sinasabi, ako ang Panginoon mong Diyos na naglabas sa iyo sa lupain ng Ehipto sa bahay ng pagkaalipin. Huwag kang magkaroon ng ibang mga Diyos sa harapan ko. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan o ng kawangis man ng anumang anyong nasa itaas sa langit o ng nasa ibaba ng lupa o ng nasa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag mong yuyukuran sila o paglingkuran man sila, sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanibughuin, na aking dinadalaw ang katampalasanan ng mga magulang sa mga anak hanggang sa ikatlo at ikaapat na salin ng lahi ng mga napupuot sa akin. Amen. Galit ang Diyos, mga kapatid ko, sa Diyos-Diyosan. Kaya siguro, marahil, maraming mga pangyayaring hindi ka nais-nais sa ating mundo sa ngayon, bunga ng kawalan ng pananampalataya ng ating mga kababayan sa tunay na Diyos na dapat paglingkuran. Nasalit na sila po ay maglingkod sa totoong Diyos, sa Diyos ng langit, mga kapatid ko, na uwi ang kanilang pananampalataya sa bato, sa kahoy, sa simento, sa Diyos-Diyosan. Amen. Kaya araw-araw sa ngayon mayroong patayan. Amen. Kahit wala kang kasalanan, bigla ka lang pasukin sa loob ng sa bahay, pagkatapos pagbabarilin ka na. Amen. Matindi ngayon ang pangyayari, mga kapatid ko. Kung minsan, yan po ay bunga ng mali nating paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nasa halip hanapin po natin ang tunay na Diyos at paglingkuran po natin na uwi ang ating panampalataya sa hindi totoong Diyos, sa Diyos-Diyosan na ginawa ng tao upang sambahin. Pero maliwanag dito, sinabi dito kanina, huwag kang gagawa ng ibang Diyos. Ako ang Panginoon Diyos. Amen. Ako ang iyong sambahin. Sapagkat, sabi niya, dinadalaw niya mula sa una hanggang sa ikatlong salin ng lahi ang mga napupuot sa Kanya. Ibig sabihin, yung mga napupuot sa Kanya, yung ayaw maglingkod sa Kanya. Mas minabuti pa ng mga ating mga babayan maglingkod sa Diyos-Diyosan kaysa sambahin ang tunay na Diyos. Amen.
Ang mga pangyayari sa ngayon, mga kabay ko, mas matindi pa ang pangyayari sa darating. Hanggat ang ating mga kababayan ay ayaw kumilala sa totoong Diyos. Amen? Amen? Kaya dahil sa katigasan kalang mga ulo, mga kabay ko, minsan napapahamak po sila. Dahil sa maling pananampalataya, dahil sa maling pagkakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya si Moises, mga kapatid ko, ipinaglaban ang kanyang pananampalataya. Sapagkat alam ni Moises, mga kapatid ko, yung kanyang pananampalataya, yun ang maghahatid sa kanya sa langit at buhay na walang hanggan. Amen? At yung mga bagay na kanya nakikita, mga kabay ko, hindi yun ang mahalaga sa kanya. Ang mahalaga sa kanya, yung mga pangako ng ating mahal na Panginoon. Ang kaligtasan at buhay na walang hanggan. Amen. Na siya ay hindi natakot sa puot ng hari. Kahit usigin pa siya, kahit hamakin pa siya, kahit pintasan pa siya, mas minabuti niya na hamakin siya na kasama ng buong bayan ng mga mananampalataya kaysa magtamo ng kaligayahan na mayroon pong katapusan. Ang target ni Moises, mga kabay ko, yung mga bagay na walang hanggan, yung mga bagay na walang katapusan, ang langit, ang buhay na walang hanggan. Amen? Kaya dapat nating tandaan, mga kabay ko, na tayo po bilang mga mamayan dito sa lupa, bisita lamang tayo. Estranghero lamang tayo dito sa lupa. Tayo ng mga Kristiyano, hindi ito ang totoo nating tahanan. Ito'y temporary lamang ang ating paninirahan dito sa lupa. Darating ang araw, ang lupa nito atin pong iiwanan. Lilisanin po natin ito at pupunta po tayo kung saan naroon ang lupa na kung saan yung pinangako ng Diyos. At doon ang ating tunay na tahanan. Amen. Kaya sabi ng Biblia, bagamat mahirap, kinakailangan nating magpilit. Sakripisyo ang nais ng ating mahal na Panginoon. Dahil maraming nagsisikap na ipagtrabaho nila ang kaligtasan, pero hindi mangyayari na makapasok doon sa karanang langit. Dahil sa kawalan ng pananampalataya. Nasa halip na sundin po natin ang tunay na utos ng ating mahal na Panginoon. Mali ang pagtalima, mali ang pagsunod. Amen. Katulad ng mga pagsamba sa Diyos-Diyosan, pagprosesyon ng mga ribulto sa kalye, mga kabay ko, sa pag-akala ng ating mga kababayan na yan pong ginagawa nila ay kaya-aya, kalugod-lugod sa paningin ng Diyos, mga kabay ko, baliktad pala. Galit ang Diyos sa Diyos-Diyosan. Amen. Ang nais ng ating mahal na Panginoon, siya lamang ang dapat nating sambahin, siya lamang dapat nating paglingkuran, siya lamang ang pwede nating sampalatayanan. Amen. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Buksan po natin ang Hebreo 11:24 hanggang 27. Dito sa mga Hebreo, Kabanata 11, talata 24 hanggang 27. Sa pananampalataya, nung lumaki na si Moises, ay tumangging siya ay tawaging anak ng babae ni Paraon. Napinili pa ang siya'y tampalasanin na kasama ng bayan ng Diyos kaysa magtamo ng nagsisikupas na kaligayahan sa pagkakasala. Nainaring ang malaking kayamanan ang kadustaan ni Kristo kaysa mga kayamanang Ehipto, sapagkat ang kanyang tinititigan ay ang gantimpalang kabayaran. 27. Sa pananampalataya ay iniwan niya ang Ehipto na hindi natakot sa puot ng hari, sapagkat nagtitiyagang tulad sa nakakita niyaong di nakikita. Amen. Palakpakan po natin na malakas ang ating pinakamamahal na Panginoon. Yan si Moises, ipinaglaban niya ang kanyang pananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon.
na hindi siya natakot sa puot ng hari, na kahit hatulan siya ng kamatayan, hindi siya natatakot. Dahil alam ni Moises ang kanyang ginagawa, na ito po ay mabuti sa paningin ng ating pinakamamahal na Panginoon, kaysa magtamo ng kaligayahang nagsisikopas. Amen. Kaya mga kabayo, sa atin bilang mananampalataya, kinakaipaglaban po natin ang ating pananampalataya. Na kahit usigin pa tayo, kahit hamakin pa tayo, pintasan man tayo, kung ang Diyos naman ay nalulugod sa atin, isang mabuting bagay ang ating ginagawa. Amen. Minsan sa atin, maging kasama natin sa bahay, ang ating mga kasangbahay, minsan, yun po ang number 1 taga-usig po natin. Bunga ng kawalan ng kanilang pananampalataya. Pero tayo mga may pananampalataya, mga kapatid, ang sabi daw kinakailangan ipaglaban po natin, sapagkat alam po natin ang ating ginagawa ay mabuti sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sapagkat dito po tayo pagpalayan ng Diyos, dito po tayo magmana ng langit at buhay na walang hanggan, na ipinangako ng ating pinakamamahal na Panginoon sa bawat isa sa atin. Amen. Kaya sabi rito, sa pananampalataya ng lumaki na si Moises, ay tumangging siya'y tawaging anak ng anak na babae ni Paraon, na pinili pang siya'y tampalasanin na kasama ng bayan ng Diyos kaysa magtamo ng nagsisikupas na kaligayahan sa pagkasala. Amen. Ang sinasabi rito ng Biblia, na mas pinili pa siya na siya'y tampalasanin na kasama ang bayan ng Diyos, yung mga mananampalataya. Sa Biblia, ang ibig sabihin ng mga bayan ng Diyos, ito po yung mga mananampalataya. Hindi baling hamakin siya, hindi baling usigin siya, hindi baling pintasan siya, mga kapatid ko, basta magawa lamang niya ang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sapagkat hindi niya tinitingnan yung mga material na bagay na mayroon pong katapusan. Ang kanyang ginagawa, mga kabay ko, ang kanyang pinagsisikapan ay yung mga bagay na walang hanggan, yung langit at buhay na walang hanggan, na ipinangako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yan ang nais ng Diyos sa atin, mga kabay ko. Isang halimbawa lamang ang ginawa ni Moises para sa atin, mga kapatid ko, na kinakailangan kahit hamakin man tayo, pintasan man tayo, mga kabay ko, alam po natin at alam ng Diyos na ating ginagawa ay mabuti. Yung pagpupuri sa ating mahal na Panginoon, yung pagkatapat natin sa ating mahal na Panginoon, sa paggawa natin sa kabanalan mula sa Diyos na buhay, diyan po tayo pagpalain ng ating mahal na Panginoon. Diyan tayo magagmana ng langit at buhay na walang hanggan. Amen. Palakpakan po natin na malakas ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya sabi ito kanina, napanggit po natin, mga kapatid, hindi po ito ang totoo nating tahanan. Ang tunay nating tahanan ay ang langit at buhay na walang hanggan. Bakit? Sa Biblia, pansamantala lamang tayo rito sa lupa na ito. Hindi ito ang tunay nating daigdig. Amen? Amen. Hindi ito ang tunay nating tahanan. Darating ang araw, darating ang panahon, lisanin po natin ang lupa nito at pupunta po tayo kung saan nandoon yung tunay nating tahanan na ipinangako ng ating mahal na Panginoon. Amen? Amen? Dito sa lupa, mga kabayo, ayaw ng Diyos na tayo po tumagal dito sa lupa nito. Dahil ang lupang ito, mga kabayo ko, ay mawawala. Amen? Mawawala ito, mga kabay ko, at kasama yung mga taong ayaw kumilala sa totoong Diyos, mabait at makapangyarihan sa lahat. Amen? Pero tayo ayaw ng Diyos na tayo pa'y mapahamak, mga minamahal. Kaya ang nais lamang ng ating malapangan habang tayo pa narito, mga kabay ko, gumawa ng mabuti sa harapan ng ating malapanginoon. Sapagkat sa katotohanan, mga kabay ko, na pagtagumpayan na ng ating malapanginoon ang bawat isa sa atin. Amen. Pinagtagumpayan na, nagsakripisyo na ang ating mahal na Panginoon sa krus ng Kalbaryo para tayo matubos sa kasalanan, maging tagapagmana ng langit at buhay na walang hanggan. Amen. Buksan po natin ang Filipos 3:20.
Dito po sa sulat na Apostol Pablo sa mga taga-Pilipos, Kapitulo 3, versikulo 20, sapagkat ang ating pagkamamayan ay nasa langit. Mula doon ay hinihintay naman natin ang tagapagligtas, ang Panginoong Hesukristo. Amen. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Maliwanag mga kapatid, sinasabi rito ng banal na kasulatan, nasabi rito sa Pilipos 3:20, sapagkat ang ating pagkamamayan ay nasa langit. Mula doon ay hinihintay naman natin ang tagapagligtas, ang Panginoong Hesukristo. Amen. So maliwanag yung tinatalakay natin kanina mga kabaygo, na hindi ito ang tunay nating bayan. Hindi ito ang tunay nating tahanan. Dito'y temporary lamang tayo rito. Estranghero lamang tayo rito. Bisita lamang tayo rito sa lupa nito. Darating ang araw mga kabaygo, pupunta tayo doon sa lugar na kung saan hinanda ng ating mahal na Panginoon, na kung saan doon tayo mananirahan habang panahon. Amen? At doon sa lugar na pinaganda ng ating mahal na Panginoon, hindi na natin maranasan doon ang kahirapan. Hindi na natin maranasan doon ang pag-iyak, ang kapighatian, ang pagsubok, ang pag-uusig mga kabaygo. Ang lahat sa unang nabasa natin kanina, nagawa na. Amen. Ang lahat ng yan napagtagumpayan na ng ating mahal na Panginoon. Ang kailangan na lamang natin mga kabaygo, habang tayo pa narito, magtrabaho na magtrabaho, alinsunod sa utos ng ating pinakamamahal na Panginoon. Upang matupad ang mga pangako ng ating mahal na Panginoon, na tayo po ay maging tunay na bayan ng ating pinakamamahal na Panginoon, na tayo po maging tagalangit, maging tagapagmana ng buhay na walang hanggan, na ipinangako ng ating dakilang Diyos na buhay. Amen. Amen. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya sabi ito, sapagkat ang ating pagkamamayan ay nasa langit, mula doon ay hintay naman natin ang tagapagligtas, ang Panginoong Hesukristo. Kaya ngayon mga kapatid ko, ang ating target, rapture. Amen? Hindi lang natin alam mga kapatid kong kailan. Kung nung araw ang pangako ng Diyos sa mga Kristiyano sa panahon ni Moises ay lupang pangako, ngayon hindi na. Ang langit buhay na walang hanggan ang pangako ng Diyos sa bawat isa sa atin. Ngunit habang tayo po ay naghihintay sa muling pagbabalik ng ating mahal na Panginoon, nais ang ating daklang Diyos na tayo maratnan, na tayo po ay maiinit na sumusunod sa utos ng Diyos. Tayo po ay maiinit na naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi tayo napapagod sa paggawa ng mabuti sa harapan ng Diyos, sapagkat yan ang nais ng ating mahal na Panginoon, na habang tayo po ay narito mga kabaygo, na dumating man ang ating mahal na Panginoon, anumang oras dumating ang Diyos, gusto ng Diyos na tayo po ay maratnan na sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon, na nagpupuri po tayo sa Kanya. Yan ang nais ng ating dakilang Diyos na buhay. Amen. Kaya anumang oras mag-rapture, bumalik ang ating mahal na Panginoon, mga kabaygo, mapalad yung mga maiinit na naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, sapagkat sila ang sasalubong sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Palakpakan po natin na malakas ang ating daklang Diyos. Kaya ano pang sinabi ng Apostol Pablo dito sa kanyang mga panalita? 2 Korinto 4:16 hanggang 18. Dito po sa ikalawang sulat na Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, Kapitulo 4, versikulo 16 hanggang 18. Kaya nga hindi kami naghihimagod, bagamat ang aming pagkataong labas ay pahina, ngunit ang aming pagkataong loob ay nababago sa araw-araw. Deshiting. Sapagkat ang aming magaang kapigatian na sa isang sandali lamang ay siyang gumagawa sa amin ng lalo't lalong bigat ng kaluwalhatiang walang hanggan. 18. Sapagkat kami ay nagsisitingin hindi sa mga bagay na nakakita, kundi sa mga bagay na hindi nakakikita. Sapagkat ang mga bagay na nakikita ay may katapusan, dapat ang mga bagay na hindi nakikita ay walang hanggan. Amen. Amen. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Mayroon pong katapusan.
Ang mga bagay na ating nakikita ay mayroon pong katapusan, mga kapatid. Baging ang mga puno na yan, ang mga dahon, ang mga kahoy, ang lahat ng yan ay mayroon pong katapusan. Maglalaho lahat yan. Maging ang lupa itong tinatapakan po natin, darating ang panahon, yung lahat ng yan ay maglalaho. Ngunit tayo, mga kabay ko, hindi tayo maglalaho. Sapagkat bago mangyari ang mga bagay na yan, mga kabay ko, kukunin muna tayo ng ating mahal na Panginoon. Ilalagay tayo doon sa isang magandang tahanan na kung saan, mga kapatid, nandoon wala ng kahirapan, wala ng kapighatian, wala ng pag-iyak, wala ng pagsubok. Ang lahat ay maging maligaya na lamang sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Amen. Purihin ang ating dakilang Diyos na buhay. Kaya kung ating ulitin ang basa para sa pakaunawa ng ating mga tagapanood, sabi dito, kaya nga, hindi kami nang hihimagod, bagamat ang aming pagkataong labas ay pahina, ngunit ang aming pagkataong loob ay nababago sa araw-araw. Amen? Kaya nga, mga kapatid, kung ito pong ginagawa po natin na ito, mga kapatid ko, ay walang kabuluhan, walang kwenta, hindi tayo tatagal po dito. Amen? Ngunit bakit tayo tumatagal po dito? Bakit tayo umaabot ang mahabang panahon sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon? Dahil nakita po natin araw-araw pinagpapala po tayo ng Diyos. Amen? Nililigtas tayo ng ating mahal na Panginoon sa mga masamang loob, sa mga trahedya, sa mga panganib. Amen? Pagpapala sa ating mga hanap buhay, trabaho, binibigay ng ating mahal na Panginoon. Kaya araw-araw lumalakas po tayo, mga kabay ko. Bakit? Dahil nariyan ang ating mahal na Panginoon, nakasubaybay lagi sa bawat isa sa atin. Amen. Sabi rito sa 17, sapagkat ang aming magaang kapighatian na sa isang sandali lamang ay siyang gumagawa sa amin ng lalong bigat ng kaluhatiang walang hanggan. So maliwanag po rito, mga kabay ko, yung ating sakripisyo, sandali lamang ito. Amen. Konting panahon na lamang ito, mga kabay ko, at matatapos na. At malapit na nating makamtan ang buhay na walang hanggan na ipinangako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sa panahon ng rapture, mga kabay ko, nais ang ating mahal na Panginoon bawat isa sa atin, sasalubong sa ating daklang Diyos. Lahat mga Kristiyano, nais ang ating mahal na Panginoon, oras man dumating siya, makita tayo na mainit na naglilingkod sa Kanya. Hindi tayo nang himagod. Amen. Hindi tayo napapagod sa pagtupad sa ating mga tungkulin. Hindi tayo napapagod sa pagtapat po natin sa ating tungkulin, sa pagbibigay sa gawain ng ating daklang Diyos, sa kabanalan, sa paghayo, lahat na lituntunin na ayon sa kalooban ng ating mahal na Panginoon, nais ng Diyos makita sa bawat isa sa atin. Amen. Sa 18, samantalang kami ay nagsitingin hindi sa mga bagay na nakikita, kundi sa mga bagay na hindi nakikita, sapagkat ang mga bagay na nakikita ay may katapusan. Datapat ang mga bagay na hindi nakikita ay walang hanggan. Palakpakan natin na malakas ang ating mahal na Panginoon. Amen. Kaya siguro ilan yung ating mga kababayan, ayaw nilang maglingkod sa ating mahal na Panginoon dahil tumitingin sila sa material na bagay. Dahil akala po nila doon ang kanilang kabuhayan. Doon sila magmana ng buhay na walang hanggan. Pero mga kapatid, ang lahat ng yan mayroon pong katapusan, may hangganan. Gaano man daw kayaman ang tao sa daigdig nito, kahit tabunan man siya ng kayamanan, amen, sa buong daigdig nito, hindi sapat yan kung inkumpara sa kaligtasan. Amen. Pero tayo, kahit tayo wala, kahit mahirap lamang tayo, meron tayong tunay na kayamanan sa langit na naghintay. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya sabi rito ng Biblia, pagsisikap. Dahil marami ngayon nagsisikap, sa paakala nila yun ang tama, mga kapatid ko, sa Biblia,
hindi mangyayari. Hindi matutupad ang kailang inaasahan. Sa anong dahilan? Dahil taliwas ang kailang mga ginagawa sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Bakit taliwas? Dahil sa halip na maglingkod sa tunay na Diyos, mas pinili pa na maglingkod sa ribolto. Mas pinili pa magluhod sa ribolto kaysa magluhod sa tunay na Diyos, sa Diyos ng langit makapangyarihan sa lahat. Amen. Kaya sa Biblia, hindi pwedeng mangyari na sila'y makapasok doon sa karyan ng langit. Ang pwede lamang makapasok doon, yung mga tumatalima, yung sumusunod sa tamang utos ng ating pinakamamahal na Panginoon. Buksan po natin ang Lucas 13:24. Ang Ebanghelyo ayon kay Lucas, Kapitulo 13, versikulo 24. Magpilit kayong magsipasok sa pintuang makipot, sapagkat sinasabi ko sa inyo na marami ang mga sisikap na pumasok at hindi mangyayari. Amen. Amen. Ang dami magsisikap. Pero hindi mangyayari na sila'y makapasok doon sa pintuang makipot. Bakit? Ang hirap gawin ang kabanalan. Diba? Mahirap makasunod sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Mahirap maglingkod sa tunay na Diyos. Mahirap magtapat sa pagbibigay. Yun ang katuwiran ng karamihan ng ilan. Pero sabi dito, magpilit kayong magsipaso sa pintuang makipot sapagkat sinasabi ko sa inyo na marami ang mga sisikap na pumasok at hindi mangyayari. Amen. Bakit? Bakit hindi mangyari? Ang daming reliyon, mga kapatid ko. Ang lahat ng yan, inaasahan po nila na sa kanilang ginagawa ay magmana sila ng buhay na walang hanggan. Pero sa Biblia, pag hindi mo nagawa ang kalooban ng ating mahal na Panginoon, hindi mo mapapasok ang karyan ng langit. Maging sa kabanalan, sabi sa Biblia, sa Hebreo 12:14, pag wala ang kabanalan, hindi mo makikita ang kaharian ng langit. Amen. Pag hindi mo nagawa ang kabanalan. Pero anong ginagawa ng ibang sikta ngayon, mga kabaygon? Hindi nagbabago. Yung babae, akala mo lalaki. Yun namang lalaki, akala mo babae. Kaya taliwas sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya hindi mangyayari na sila'y makapasok doon sa karyan ng langit. Amen. Amen. At dahil doon sa pagsagana ng katampasalanan, nagagalit ang Diyos. Amen. Kaya ngayon, anong nangyayari sa ating mga kababayan? Yung mga taong taliwas sa kalooban ng Diyos ang ginagawa, anong nangyayari sa kanila, mga kapatid ko? Mga devoto, mga religyoso, naglilingkod sa Diyos. Hindi naman totoong Diyos, sa Diyos-Diyosan. Minsan, bigla na lang pasukin sa bahay, bigla na lang pagbabarilin. Patay. Nasaan nandoon ang tunay na Diyos na nagligtas sa kanila? Wala. Amen? Pero pag ikaw ay nasa tunay na Diyos, hindi ka pwedeng pabayaan ng ating mahal na Panginoon. Ililigtas ka ng ating mahal na Panginoon sa kamatayan, sa panganib, sa trahedya. Hindi ka pwedeng pabayaan ng ating mahal na Panginoon sapagkat ipinangako ito ng ating dakong Diyos sa bawat isa sa atin, mga kabaygo, na walang armas magtagumpay laban sa iyo sa isang tunay na Diyos na dapat nating paglingkuran. Isaiah 54 verse 17. Amen? Isaiah, buksan po natin sa last verse, Isaiah 54 sa 17. Sabi dito, sige, basahin natin. Para mapatunayan po natin sa ating mga kabayan kung gaano katotoo ang Diyos natin. Isaiah 54, talatang 17. Dito po sa Isaiah, Kapitulo 54, versikulo 17.
walang almas na ginawa laban sa iyo ay pakikinabangan at bawat dila nagagalaw laban sa iyo sa katulan ay iyong hatulan. Ito ang mana ng mga lingkod ng Panginoon at ang katwiran nila ay sa akin, sabi ng Panginoon. Iyan ang ating mana sa ating Diyos na pinaglilingkuran. Hindi magtatagumpay ang mga masamang tao. Anumang klaseng armas, kahit masinggan pa yan mga kabig ko. Ang importante, sumunod tayo sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Amen? Sabi ito, walang almas na ginawa laban sa iyo ay pakikinabangan, at bawat dila nagagalaw laban sa iyo sa katulan ay iyong hatulan. Ito ang mana ng mga lingkod ng Panginoon, at ang katuwiran nila ay nasa akin, sabi ng Panginoon. Amen. Purihin ang ating daklang Diyos. Dito sa banal na gawain nito ng ating mahal na Panginoon, napakarami ng mga kapatid natin na kapatunay po rito, mga kapatid, na yung mga baril nila hindi nagtatagumpay. Amen. Sa Mindanao, mga kapatid, ang ating mahal na pastor, 12 prayer warriors, nagtagumpay ba mga musayap? Ha? Hindi sila nagtagumpay. At ilan lamang yan. Ang ating mga kababayan minsan nababaril, hindi sila tinatabla ng bala. Bakit? Ipinangako ng ating mahal na Panginoon. Sa mga tunay na malingkod ng Diyos, hindi magtatagumpay ang mga masamang loob. Basta sundin lamang natin ang tamang proseso sa ating paglilingkod sa ating mahal na Panginoon, wala tayong dapat katakutan. Isa lamang ang magkasala sa ating mahal na Panginoon. Amen? Kaya kailangan ng Diyos yung ating pagpahalaga, pagsisikap po natin, ipagtrabaho ang kaligtasan, magpilit po tayo, nagawin po natin ang nararapat, mga kapatid, upang tayo po ay makapasok sa karya ng langit, maging kapagmana ng buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise God. At marahil mga kapatid ko, naunawaan po natin ang ating napag-aralan sa araw nito na siyang magsilbing kalakasan sa ating paglilingkod sa ating mahal na Panginoon, at umawit tayo sa ating daklang Diyos.